Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking naturan para sa daily devotion na pinamagatang ang kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. So, ang ating concept is in Jesus' name, meaning Jesus' name means more than ending our prayers with certain words. It means praying under His authority and in line with His character. So, ang ating scripture is John chapter 16, verses 23 to 24 na sinasabi, "In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy many be full." So, ang ating katuruan is number 1. It means praying using Jesus' rights and authority. Minsan, kapag nangailangan tayo sa pangalan ni Jesus, humihingi tayo sa Diyos, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil may access tayo kay Jesus, which is may access tayo kay Lord, which is si Jesus Christ, diba? So, it means praying using Jesus' rights and authority. Number 2, it means aligning ourselves with Jesus' agenda. So, meaning, ang panalangin sa pangalan ni Jesus Christ ay nangangahulugang hinahangad natin ang gusto ni Jesus. Hindi lang ang gusto natin, kundi ang gusto rin ng ating Panginoong Hesukristo. No? It means aligning ourselves with Jesus' agenda. And lastly po is, it means seeking the glory of God the Father. Meaning, lahat ng panalangin sa pangalan ng ating Hesukristo ay para paparangalan at papuri ang ating Diyos Ama. No? So, it means seeking the glory of God the Father. So, bilang application po, number 1, ask God's favor and blessing through Christ. Meaning, huwag kang matakot humiling sa ating Panginoon Diyos. Lumapit ka sa pamamagitan ni Jesus. Diba, ang only way natin is through God is si Jesus. So, pag nag-pray ka, like ganito, Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko ang iyong gabay at protection. Diba? In Jesus' name. So, ask God's favor and blessing through Christ. Number 2, align your prayers with Jesus' agenda. So, meaning, sinasabi ko na wag lang puro personal na healing, no? Isipin mo rin natin kung ano yung gusto ni Jesus na mangyari dito sa mundo. Wag lang yun pa sariling interest natin, kundi yung damay na rin natin yung itong buong mundo. Like, Panginoon, gamitin mo ako para may pagpahayag ang iyong pagmamahal sa iba pang mga tao para makaranas sila ng pagmamahal na pinaparanas mo sa akin. Like, ganun po, no? So, align your prayers with Jesus' agenda. And lastly is, aim your prayers toward the greater glory of God. So, tanongin mo yung sarili mo na magpapabigay ba ito ng papuri sa Panginoon Diyos bago tayo manalangin sa isang bagay, no? So, like example, Lord, kung ito pong hinihiling ko or prayer ko ay makapagbigay ng karangalan sa iyo at kaloob mo, mangyari po ang iyong kalooban. Yung ganun na. So, aim your prayers toward the Creator, glory of God. So, ayun namin aking natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.